Alam mo ba, pagtingin ko sa current team ng Lakers, halos lahat tayo sumasang-ayon kung ano ang kulang sa kanila. Yung dalawang bagay na talagang kulang, two-way talent, 3 and D talent. Lalo na yung 3 and D wing talent. Sabi ko nga, yan talaga yung number one need nila ngayon. Walang duda doon. Oo, narinig natin na may links sila sa mga 3 and D players tulad ni na Herb Jones, Andrew Wiggins, Keon Ellis, at iba pa. Oo, sinusubukan nilang ayusin yan base sa mga balita. Pero hindi lang yun yung posisyon o klase ng player na lagi nilang binabanggit. Bukod doon, patuloy din silang nakakabit sa mga center targets. At base sa report ni Jake Fisher na sinabi na hindi tinitingnan ng Lakers si DeAndre bilang long-term answer nila sa center, medyo kakaiba yun lalo na 2 linggo na lang bago mag-trade deadline. Lalo na't may ilang center na naririnig nating pwedeng mabili kung tama ang presyo. Isa doon yung matagal na nilang nakakabit. Hindi lang nitong nakaraang buwan kundi pababalik pa last year's NBA trade deadline. Marami nga silang na-link pero isa na paulit-ulit na bumabalik sa trade market at medyo balik-balik din sa team nila. At may magandang dahilan pa. Kasi kung naisip nila siyang i-draft, ilang taon na ang nakaraan, 2nd taon pa lang niya, pero mukhang napalitan na siya sa center position. Yung player na tinutukoy ko dito ay si Yves Missi, yung dating 21st overall pick sa 2024 NBA Draft. 4 na spots lang pagkatapos ng Lakers na kinuha si Dalton Knecht sa 17th overall gamit ang draft pick nila. Alam mo, kung hindi nahulog si Dalton Knecht sa draft at napunta sa 17th overall sa kanila, hindi nila nakayanan na i-pass up siya at kinuha din sa 17th, malamang si Missi talaga ang na-draft nila. Noon, malinaw na kailangan nila ng center. Kahit nandyan si Anthony Davis at si Jackson Hayes sa likod niya, wala pa rin silang long-term answer sa center. Pero baka kay Yves Missi pwede. At base sa bagong report ni Michael Grange ng Toronto Sportsnet, baka bumalik na naman siya sa trade market. Sabi niya, quote, "I have also heard from multiple sources that second-year center is available from New Orleans as the Pelicans try to focus the rebuild around rookie big Derek Lively." Tulad nga ng sinabi ko, mukhang napalitan na siya kahit 2nd taon pa lang niya sa NBA, kahit nagpakita ng promise bilang rookie. Average niya over 9 points per game, over 8 rebounds per game, over 1 block per game, at decent 55% shooting mula sa field, nagpapakita ng promise sa parehong ends ng court, kahit sobrang raw pa noon at raw pa rin ngayon. 21 years old pa lang, 2nd taon pa lang sa NBA pero dating first-round pick. Siya yung klase ng player na theoretically bagay sa need nila around Luka Doncic, yung athletic lob threat, rim-protecting big na mas traditional big, pero gumagawa ng mga bagay na bagay kay Luka Doncic. Yung nakita natin na gumagana kay Jackson Hayes, halimbawa. Yung baka hindi gaanong gumana sa kanya at kay DeAndre Ayton. Kasi si Ayton hindi talaga ganun ka-fit sa profile na yun. Oo, kaya niyang gawin medyo, pero hindi kasing athletic. Hindi yung rim-protecting at rim-running archetype na gusto ni Luka Doncic na makalaro. Sabi pa nga niya mismo, gusto niyang makalaro kay Jackson Hayes. May chemistry sila at talagang gusto niyang makasama siya na hindi naman nangyayari sa paglalaro niya kay DeAndre. Hindi ko sinasabing ayaw niya kay DeAndre o hindi niya gusto, pero hindi sa level na may kay Jackson Hayes. Yung skill set at archetype lang talaga na ino-offer niya sa court kasama si Luka. At baka kaya rin i-replicate yon ng isang Yves Missi. Kaya naman, sa tingin mo ba,
O dapat bang habulin ng Lakers si Missy sa trade market ngayon na available siya sa trade talks at malamang hindi mataas ang presyo niya, isang guy na pwedeng maging future nila sa center position, starter man o backup, pero definite long term. Sa tingin ko, pwede talagang option yan para sa kanila kasi obvious na need nila sa wing at 3 and 2-way talent sa wing pero wala rin silang long-term answer sa center. Kaya sa tingin ko dapat nilang gawin at dapat pag-usapan at baka pinag-uusapan din nila. Kasi kahit pinirmahan nila si DeAndre noong unang bahagi ng July at medyo built na ang team nila around him sa starting center spot, narinig pa rin natin na may link sila sa maraming center targets. Number 1 doon si Daniel Gafford, dating teammate ni Luka Doncic na si Daniel Gafford. Isa pang guy na bagay sa skill set at klase ng big na gusto ni Luka na makalaro. Bukod doon, narinig ulit natin na nakalink sila kay Walker Kessler bago pa siya ma-injure. Ilang buwan na yon, pero isa pang young center archetype na bagay kay Luka Doncic. May obvious trend dito. Kahit pagkatapos pirmahan si DeAndre, kahit bumagsak ng konti ang production niya, kahit bago pa yun, patuloy silang interesado at nakalink sa maraming center trade targets. Muli, kay Gafford, Kessler, pati ilan pang hindi ko nabanggit tulad ni Bobby Portis at nakalink din kay Yves Missy, pababalik pa last year's trade deadline na reportedly nag-check sa availability niya kasama sina Kongru, Jalen Duren at iba pa. Sa tingin ko interesado silang magdagdag ng center. Baka hindi top trade target, pero hindi ko completely i-rule out sa trade deadline ngayon. Kasi mukhang priority nila yung future kaysa present ng team. Na pwedeng mga hulugang mas mataas ang chance na mag-trade para sa isang 21-year-old na baka hindi pa ready, pero definite pwede mag-fit sa 3 to 5 plus year outlook kasama si Luka Doncic going forward at yung timeline na lagi nating naririnig. Kaya ano kaya ang kailangan para makuha siya? At kung makuha nila, ano ang makukuha nila sa kanya? Well, sabihin nating nahanap nila ang paraan para makuha siya. Pag-uusapan natin kung ano ang itsura ng trade at ano ang kailangan nilang ibigay kahit malamang. Pero bakit nga ba nila gusto siya sa una pa lang? Ulit. Bagay siya sa archetype na gusto ni Luka na makalaro. Rim protector ngayong season, average 1.3 blocks per game sa under 19 minutes per game na magiging well over 2 per 36 minutes. Bukod doon, magaling siyang mag-rebound, 5.55 sa under 19 minutes per game, na halos 11 per 36 minutes. Bukod pa, magaling siyang rim runner. Kaya niyang kunin ang rebound at agad itulak ang bola pataas. Hindi siya mismo, pero pwede niyang i-dish out kay Luka Doncic, LeBron, Austin Reeves, tapos sundan sila pataas at maging lob threat at punuin ang lane. Kaya niya talaga yon. Hindi siya nag-o-offer ng floor spacing mula sa 3-point line. Sa totoo lang, wala siyang ganun. Hindi pa siya nakagawa ng 3-point shot. 2 lang ang tinira niya, pero hindi yun ang laro niya. Hindi siya tulad ng Drew Timme ngayon sa team nila. Hindi rin tulad ni DeAndre mula sa mid-range. Wala siyang ganong offer. Pero tulad ng nakita natin kay Luka Doncic kasama si Daniel Gafford at Derek Lively, kaya niyang i-offer yun kahit papaano. At para ma-contextualize, kung mahilig ka sa advanced stats at naniniwala ka doon, base sa bibalindex.com gamit ang player impact per 100 possessions niya ngayong season, nasa 72nd percentile siya sa wins above replacement per LeBron rating. Totoong rating yon at maganda pa. Bukod doon,
C-grade sa offensive LeBron rating kahit hindi siya floor spacing big mula sa three-point line. A-grade sa defensive LeBron rating, overall impact sa defense. Kahit tingnan mo ang perimeter defense niya, decent switchable big siya. B- grade sa perimeter isolation defense. C-grade sa ball screen navigation. Hindi siya obvious na makaka-defend one-on-one ng maraming possessions sa three-point line pero kaya niyang mag-switch ng konti at definite. Kaya niyang i-move ang paa bukod sa magandang rim protection. Direct na nagpapakita ng rim protection. A grade sa halos lahat ng categories ng interior defense. A grade sa rim protection, rim disruption, rim deterrence, help defense talent, screener mobile defense, at screener rim defense. Yung tanging sub-A grade lang basis sa ball index ay post-defense na B+. Kaya overall, kahit naglalaro siya sa medyo mahinang defensive team na pwedeng mag-drag down ng ratings, lalo na sa player na hindi gaanong maraming minutos tulad ni Missy, impressive pa rin. Muli, baka hindi ka mahilig sa advanced stats, pero kung oo, nagpo-point sila na effective si Missy, lalo na sa defense, at nagpapakita rin ng magandang ability sa offense kahit walang three-point shooting. At yung cherry on top, ang Pelicans ay 10.3 points per 100 possessions na mas maganda pag nandyan si Missy sa court kumpara pag wala siya. Kaya muli, magandang reflection ng overall impact at value niya sa court. Pero pagdating sa kung ano ang kailangan para makuha siya at kung pwedeng magawa ang trade, sa tingin ko hindi kailangan ng first round pick pero malapit na doon. Hindi mataas ang sweldo niya ngayon. 21st overall pick kasi, kaya medyo comparable sa sweldo ni Dalton Knecht. Sa totoo lang, pwedeng gawing mag-work ang pera sa pamamagitan ng pag-trade kay Dalton Knecht. Pero sa tingin ko, hindi yun gusto ng Pelicans. Si Missy na ipakita na mas effective at mas impactful na player, lalo na lately. Kaya mas mataas ang trade value niya. Bukod doon, may katulad nilang player kay Dalton Knecht na si Jordan Hawkins, magaling na three-point shooter na hindi pa masyadong nag-work para sa kanila. Kaya sa tingin ko, hindi nila gusto si Dalton Knecht. Lalo na hindi bilang main trade asset sa direktang trade para kay Missy. Kaya sa opinion ko, kailangan siguro i-expand. At kahit gusto kong sabihin na pwedeng makuha si Herb Jones kasama niya, medyo wishful thinking yata yun. Oo, gusto kong gawin. At gusto kong makuha pareho sa trade. Pero sobrang duda ako na sapat ang trade assets natin. Maliban kung i-trade natin ang first round pick natin para sa maraming mas maliit na assets, hindi ko nakikita na mangyayari. Kahit gawin natin yon, mahirap pa rin. Kaya sa tingin ko, baka ganito. Isang ibang player tulad ni Saddiq Bey kasama si Missy. Kaya mag-trade ng expiring contract tulad ni Vincent o Kleba para lang matulungan ang Pelicans na ma-relieve ang salary cap at long-term payroll nila kaysa kumuha ng contract tulad ni Dalton Knecht na may ilang taon pa. Baka makahanap tayo ng pathway sa ganung route. Alinman kay Saddiq Bey ulit o baka si Jose Alvarado magdagdag ng ibang player kasama niya at makakuha ng kaunti pang trade value pabalik para ma-justify na mag-offer ng kaunti pa. Alinman heavily protected first round pick na talagang ayaw ko o kaya second round pick nila kasama multiple future first round pick swaps na pinakita na nilang willingness para sa center. Pababalik pa sa Mark Williams trade at kung ano yung apparent offer noon, Dalton. Knecht kasama first round pick at first round pick swap. Baka pwedeng ilagay yun sa Missy trade ulit kasama siguro si Saddiq Bey o Jose Alvarado. Yun siguro itsura nun.
Pero bukod sa kung ano ang kailangan para makuha siya at kung kaya ng Lakers na magawa ang trade para sa kanya, na oo, theoretically pwede. Sa tingin ko, sa pangkalahatan, baka sulit siyang tingnan dahil nasa trade block siya. Isa sa ilang young centers na bagay sa archetype na gumagana kay Luka Doncic at gusto niyang makalaro. Mula doon lang at sa dagdag na fact na mukhang tiningnan na nila siya noon, sa tingin ko sulit tingnan. Pero yan lang ang thoughts ko. Gusto kong marinig ang thoughts nyo tungkol dito. Ano sa tingin nyo kay Yves Missi bilang trade target? Sa tingin nyo sulit ba? Hindi ba sulit? Bagay ba siya sa long-term outlook? At sulit ba ang halaga para makuha siya? Sabihin nyo sa comments sa baba. Pero sa tingin ko, yun na yata yung buod nito. At kung nagustuhan nyo ang video, sobrang pasasalamat ko kung magla-like kayo. Mag-subscribe sa channel kung hindi pa. At i-hit ang notification bell para hindi kayo makaligtaan kapag nag-upload ako ng video. Pero tulad ng lagi, salamat sa panonood at magkaroon ng magandang araw. Pero tulad ng lagi, salamat sa panonood at magkaroon ng magandang araw o gabi.